Breakfast na tayo guys. Ano tayo dito namin? Fried rice. Ang ating boy. Meron tayo ditong mango. Kailangan natin kumain bago tayo umalis. Siyempre dahil mahaba-haba ang biyahe. Pinubugas na ito. Tayo. Pao, hindi ko ito kinakain guys. White ko. Yun lang kasi yung binigin sa akin ng doktor. Quality. May sakit yung utak kong anak. Namin siya papasok ko doon. Hinigin ko na lang sa bola niya na obserbahan the whole day kung lalagnatin pa. Pag meron pa rin talaga, pacheck na. Napagod din yan guys. Siyempre araw-araw pumabiyahe, pasok sa school. Maagang umaalis, late na nakakauwi. Uwi siya mga 8 o'clock na ng gabi kasi hanggang alas 6 ang klase niya. Nag-worry pa naman ako pag malayo ako tapos mga ano ko ganyan ang sitwasyon. Hindi naman pwedeng madili yung treatment ko. Na wala akong choice. Tawagan ko na lang sila rito para alam ko kung ano nangyayari. Kasabay ko yung panganay kung aalis kayo. Kasabay ako sa pagpasok na. Yung babae ko naman, meron silang panonoodin na movie sa school nila, pero sa ibang lugar gagawin. Kaya may ibang dito, biyanan ko, tsaka yung aso ko. Takutin ko muna ito guys. Guys, ito yung baon ng panganay ko. Yan ang kanilang breakfast. Nakita ko kasi may activity sila. Sa labas nila siya kakain. Yung isang anak ko naman nagpapahinga. Dahil may lagnat pa siya naman. At ito syempre para sa aso ko yan. A few moments later. Guys, ready na ako para sa lakad namin today. Magsasabay kami ng panganay ko. Kasi papasok siya sa school. Magkikita kami uli ni ate dun sa may Tufts sa Adamson University. So today, pupunta kami ng OPD para ipasa yung CT scan result namin na pipikapin din namin mamaya. Then, i-review ng aking pong doctor, yung surgeon po na naka-assign sa akin, kung ano yung magiging assessment niya dun sa result ng CT scan ko, kung umayos pa siya, kung nag-progress pa, o hindi. So, malalaman din namin nun mamaya lahat. So, after nun sa OPD, rest ako tomorrow, then Wednesday, 4th cycle chemotherapy ko naman. So, 3 days po ako na nasa Manila. Medyo worried ako ng konti kasi nga yung anak kong pangalawa may sakit, nilalagnat siya, pero wala naman ako magawa dahil yung treatment ko hindi rin naman pwedeng ma-delay. So, binilin ko na lang siya sa biyanan ko kung ano't ano man, obserbahan. Kapag hindi pa talaga siya umukay today, pa-check up niya.
So, mahirap talaga pag nanay ka, di ba? Yung kahit na may sakit ka, na dapat iniintindi mo yung sarili mo kapag yung mga anak mo ang may sakit, talagang hindi ka makakali, lalo na kapag nasa malayo ka. So, binilin ko naman siya ng maayos sa biyanan ko para mabantayan siya, mamonitor yung lagnat niya. Nawa makakain siya ng mahusay ngayon para makainom siya ng gamot niya. And umokay yung kanyang pakiramdam. Mag-a-update din ako. Tatawagan ko sila mamaya kung ano na yung mga nangyayari. So for today, inaantay ko na lang yung panganay ko, nagre-ready na rin. Aalis na kami maya-maya. So see you guys later. Bye! Eternity later. Dito na ako guys. Inaantay ko na lang yung ate ko. Daan muna kami sa chapel bago kunin yung result ng CT scan ko. Pero akala mo, kumakuha mo. So, kauuwi lang namin guys. Ayan, grabe ang traffic. Sobrang init pa. Ayan, so far, okay naman po yung result ng aking pong CT scan. Nakakatuwa po kasi, according to my doctor, yung surgeon ko po na humahawak sa case ko, wala na ng tuluyan. Yung mga kulani, colon ko, at saka sa liver. So, nalinis na siya ang chemotherapy. So, tuloy-tuloy lang po yung chemotherapy ko hanggang 6 cycle. Tapos, malalaman namin kung may procedure pa kami na dapat nagagawin after ng last cycle ko. Para talagang malaman kung hindi pa akong maoperahan. Or kung ooperahan man, baka minor na lang yung gagawin sa akin. So, ngayon ang binabantayan is yung pangangapal nung endometrium ko kung saan nakalagay yung bukol. So, sabi ni Doc, either daw yung bukol nag-iwan ng peklat, kaya po nangapal siya. Kasi wala naman po akong problema sa pagdumi, maayos naman po yung pagdumi ko, everyday naman regular, tsaka hindi naman ako nahihirapan. So ang worry kasi ni Doc is yung pangangapal ng area na yon, magkukos ng pagnipis ng pupo ko. Yun hindi daw yung maganda. So far, okay naman po kasi yung pupo ko, regular na siya na size ng pupo, kaya good daw yun, good sign daw yun. So ngayon, dire-diretso yung chemotherapy ko hanggang 6 cycle. So, Wednesday, bago kami pumunta dun sa session, magpapa-CBC ako. And hopefully, maganda yung result ng CBC ko. Kasi pagka hindi naman tayo matutuloy sa ating chemotherapy. So, sana po, maging okay naman po siya. So, sa Wednesday po, yung aking 4th cycle ng chemotherapy. Nakakapagod guys. Sobrang init kasi sa labas. Pero at least, thank you Lord kasi maayos naman
yung result ng ating pong CT scan. Nawa po magtuloy-tuloy. Sabi ni Doc, magtuloy-tuloy na siya para mawala na siya ng tuluyan. Kasi naman nag-gain naman kasi ako ng weight. May gana naman ako sa pagkain. Hindi naman ako nahihirapan sa pagpupo. Kaya, good sign yun na maganda yung nagiging effect ng treatment ko sa akin. So, pray for me guys na magtuloy-tuloy lang at nawa talagang mawala na yung dapat mawala sa colon ko at saka sa liver. Ayan. So, magpapahinga ako ngayon till tomorrow kasi wala kami lakad. Sa Wednesday na yung next na lakad namin. I-update ko kayo uli guys sa Wednesday sa aking fourth cycle ng chemotherapy, infusion chemotherapy. So, thank you guys for watching. See you again next time. Until then, ingat, God bless, and happy lang. Bye-bye.